Uy, alam mo ba na nagsimulang lumikha ang mga Pinoy ng dokumentaryo noong mga unang bahagi ng 1920s? Kinomisyon noon ng Estados Unidos si Jose Nepomuceno, ang tinaguriang ama ng pelikulang Pilipino upang mag-produce ng mga docu tungkol sa mga native industries sa Pilipinas. Pero nang pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig, nahinto ang produksyon nito at marami sa mga naunang dokumentaryo ang nawala at nasira. Dekada 60 naman nang sumibol ang first documentary movement sa Pilipinas nang muling buhayin ni Benedicto G. Pinga ang paglikha ng dokumentaryo sa bansa. Siya ang nag-produce ng anti-war film na Soul of a Fortress, ang kauna-unahang dokumentary na nag-uwi ng 7 international awards. Noong 1980s, umarangkada ang second documentary movement sa Pilipinas nang maging radikal ang paksa ng mga Pilipino sa paglikha ng mga dokumentaryo. Tinalakay nila ang mga isyu sa kahirapan, prostitusyon at pagbabago sa lipunan. Halimbawa na rito ay ang docu ni Nick Dio Campo na Oliver noong 1983, kwento ng isang nightclub performer sa panahon ng diktadurya ni Pangulong Marcos. Sa kasalukuyan, patuloy sa paglikha ng mga dokumentaryo ang mga Pilipino. Katunayan, marami ng documentary programs ang patuloy na umiere sa telebisyon. Nagkikwento, tumutuklas, nagmumulat. Ang mga dokumentaryo ay salamin ng ating kasaysayan at lipunan, at ang bawat kwento ay isang pagtuklas. Ngayon, alam mo na.